Eto na, my own top 5 version for the national costume ng Miss Universe Philippines 2024 in random order. Pero disclaimer lang ito po ang aking personal choice. So makikita nyo yung aking top 5. You can also make your personal choice. Pero sa tingin ko, sila talaga yung possible na nag-stand out. So, simulan na natin ang top 5. Bago ang lahat, tignan muna natin yung stage. The design is very pang-international kineme, di ba? Ang galing, napaka-vibrant, ang daming mga kulay, tapos yung mga spotlight, tapos napaka-organized, and job well done sa mga organizers ng pageant ito doon sa Mindanao. So makikita nyo na walang tapon talaga in any corner ng stage na ito. O, di ba? Ito naman yung isa sa mga hot picks ng Pageant Talk. Makikita nyo yung na-announce na top 3 probable winners sa national costume. Tapos, yung the rest ay yung mga iba pang picks nila. Pero syempre, meron din naman tayong sariling top 5 picks dito sa video na ito. Unahin natin si Albay. So, even though hindi siya natawag sa top 3, nagandahan ako at sa tingin ko, napakalinis yung pagkakagawa ng kanyang national costume. Alam mo yun, very organized yung pag-ayos ng lahat ng mga gamit, yung mga ideas, yung concept, and nagkaroon siya ng isang buong buo na image o kaya isang conceptual art piece na pwede talagang ipambato ng Albay sa Miss Universe Philippines national costume. So, I think isa siya sa mga malilinis na mga ginawang national costume if you're going to compare sa mga ibang candidates. Ang next naman natin ay yung kasuotan ng Bacoor Cavite na si DVV. So yung concept dyan is gamo-gamo. So it is a butterfly and hindi yung gamo-gamo na lumalabas na termites, yung male termites during May. So butterfly siya, malinis din yung pagkakagawa and yung the colors nag-combine organizedly, systemically yung ginawang suot ni VVV. So, nagustuhan ko din yung pag-execute niya sa stage. So, it's very unique and nakikita natin ito kahit saan man sa buong Pilipinas yung gamo-gamo na yan. Ito naman yung aking third choice in which natawag din siya sa one of the top 3 best national costume from Tacloban. And ang pinaka-highlight dyan is yung kanyang bayawak. So, mapapansin nyo yung, di ba? Di ba ganun yung bayawak, malabas yung mga dila. Ayan. Anyway, it highlights the richness of fauna and flora dito sa ating Pilipinas, especially dyan sa Samar and sa Leyte, in which marami talagang rainforests na pwedeng maipagmalaki, marami mga nagtatribe na animals, na mga insect, na mga plants. So, highlighting the natural resources of mga people natin from Samar and Leyte. So, nagandahan din ako dyan kasi talagang pinapahalagahan yung nature. At dumako naman tayo kay Southern California. So, she is also embodying yung significance ng Tubataha Reef. So, di ba, kung titignan nyo, hindi rin magulo. Very systemic. Ang linis din tignan ng pagkakagawa ng Tubataha Reef-inspired na national costume sa kanya. It really, parang it connects kung paano natin pinapahalagahan yung ating likas na yaman sa sea naman, di ba? So, makikita natin na andyan yung mga corals, yung mga vibrant colors na makikita natin under the sea. So, para siyang miyembro din ng mga corals, beauty queen from the corals of Tubataha Reef, and ang galing din ng kanyang execution sa stage. At rounding up sa top 5 natin ay ang gagamba ng Iloilo. So, naging spider girl siya. Ang nakakapukaw talaga ng pansin kasi hindi siya yung typical dress lang na ginawang national costume. Ito kasi, kakaiba talaga siya. It transformed itong candidate na to into a living creature. Ayan. So, gagamba siya and tinawag sa kanilang lugar na ugto-ugto. So, correct me na lang if I'm wrong, pero isa siyang malaking spider na nakikita natin sa mga kabundukan, sa mga damuhan, mga ganyan, o kaya pwede rin sa bahay, pero malaki talaga yung spider na to. And one of the most unique, sa best in national costume.
So once again, ito na ulit ang ating personal choice sa top 5 national costume ng Miss Universe Philippines. You can also insert sa comment section kung aling candidate ang nakapukaw ng pansin nyo sa mga national costumes. So, siguro, this upcoming May, more pageant vlogs ulit tayo ngayon. And syempre, hanggang sa finals night ng Miss Universe Philippines. So, thank you for enjoying this short video. So, next upload ulit ng mga updates sa Miss Universe Philippines. So, mwah mwah and always stay positive.